Sampung hindi pangkaraniwang pangyayari sa ating kasaysayan. Welcome back sa Arvin Polo TV. Kapag tungkol sa kasaysayan ang pinag-uusapan, siguro madalas ay naiisip agad natin ay ang mga magigiting na bayani na nagsakripisyo para sa atin. Pero sa katunayan ay hindi po palaging ganun. Dahil lingid sa iyong kaalaman ay may mga pangyayari na kung minsan ay hindi mo aakalaing nangyari pala talaga sa tunay na buhay. Opo, tama po ang narinig nyo. Pero ang tanong, ano-ano bang mga weirdong kaganapan ang naitala sa kasaysayan? At sa video ngang ito ay tutuklasin natin ang 10 kakaibang historical events na naganap noong unang panahon. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Tanganyika Laughter Epidemic. Ang Tanganyika Laughter Epidemic ay isang kakaibang insidente ng collective hysterical laughter na naganap noong January 1962 sa Tanganyika sa isang maliit na village na tinatawag na Kashasha, malapit sa Lake Victoria. Ang insidenteng ito ay nagsimula noong January 30, 1962 sa isang boarding school para sa mga babae sa Kashasha. Noong una ay may 3 estudyante na nagsimulang tumawa ng hindi tumitigil at hindi nagtagal ay kumalat din sa iba pang mga estudyante ang pagtawang ito. Ayon sa mga biktima ay nakaramdam raw sila ng mga sintomas tulad ng walang tigil na pagtawa na maaaring tumagal mula ilang minuto hanggang ilang oras at nakakaranas din sila ng pananakit ng ulo, pagkahilo, panghihina at pag-iyak. Habang sila ay tumatawa, ay may mga pagkakataong umiyak din sila. At dahil nga sa hindi mapigilang pagtawa at dahil din sa pag-aalala sa kalusugan ng mga estudyante, ang school ay pansamantalang ipinasara. Nang makauwi na ang mga estudyante sa kani-kanilang tahanan, ang epidemyang ito ay kumalat din sa kanilang mga pamilya at sa mga katabing lugar. Ayon sa mga ulat, tinatayang 1,000 na tao ang naapektuhan sa epidemyang ito at naapektuhan din ang iba pang mga kalapit na lugar. Bilang resulta ay 3 paaralan ang kinailangang magsara. Dahil sa malawakang pagkalat ng epidemya ay maraming mga residente ang hindi nakapagtrabaho na nakakaapekto naman sa local economy ng lugar. Bukod dito, ang mga residente ay nagulat din nagkaroon sila ng mataas na antas ng stress. Gayun din, maraming mga experts ang nagbigay ng iba't ibang theories upang ipaliwanag ang insidente. Sinasabi na ito raw ay isang kaso ng mass psychogenic illness na sanhi ng stress at tension sa komunidad. Sa panahong iyon, ang rehiyon ay dumaan sa mga pagbabago at tensyon kaugnay ng kanilang kalayaan mula sa British rule. Ang pagtawa bilang isang normal na reaksyon ay maaring kumalat sa pamamagitan ng social contagion. Subalit, ang epidemya ay unti-unti ring nawala pagkalipas ng 6 months. Bilang pagtugon dito, may ilang mga hakbang na isinagawa upang pigilan ito tulad ng pagpapayo, pagsasara ng mga paaralan at iba pang mga interventions sa kalusugan ng mga tao. Number 2, the London Beer Flood. Noong October 17, 1814 ay naganap ang isang hindi inaasahang trahedya sa London na kilala bilang the London Beer Flood. Ito ay nangyari sa Meukes and Company Brewery sa Tottenham Court Road. Ang insidente ay nagsimula ng pumutok ang isang napakalaking tangke ng beer. Ito ay nagdulot ng pagkataktak ng halos 1,470,000 liters ng beer. Nabasag din ang iba pang mga tangke na naglabas ng mas marami pang beer kung kaya't nagkaroon ng isang malaking baha. Kaugnay din nito, ang beer flood ay mabilis na kumalat sa mga kalsada ng St. Giles, isang mahirap na lugar sa London. Ang mga umaagos na beer ay nagdulot din ng pagkasira ng mga bahay at mga establishments na naging sanhi ng pagkamatay ng 8 tao. Karamihan sa mga biktima ay mga kababaihan at bata na nasa loob ng kanilang mga bahay o sa mga kalapit na gusali. Ang ilan sa mga ito ay nalunod, habang ang iba naman ay natumbahan ng gumuhong mga pader. Ang pagputok ng tangke ay nagdulot ng mabilis na pagbaha ng beer sa mga kalsada at ang mga residente ay nagmadali upang maisalba ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga ari-arian. Ang mga tao ay gumamit ng mga timba at iba pang lalagyan upang makakuha ng beer mula sa baha. Ngunit sa kabila ng trahedya ay mayroon ding mga kapakinabangan ang pagbaha na ito dahil naka-access sila ng libreng beer. Ang pangyayaring ito ay naging paksa ng mga investigations. Sa isang hearing ng coroner, napatunayan na ang trahedya ay isa lamang aksidente at walang pananagutan dito ang brewery. Ngunit, inatasan ang pamunuan ng brewery na bayaran ang mga pamilya ng mga biktima. Ngunit ang halaga na kanilang ibinayad ay hindi sapat upang matugunan ang mga bagay na nawala tulad ng buhay ng kanilang kamag-anak at maging ang kanilang mga ari-arian. Sa kabila ng malaking pinsala na idinulot nito, ang brewery ay hindi nagsara at patuloy pa ring nag-operate.
Number 3, Dancing Plague. Ang Dancing Plague ay isang kakaibang pangyayari na naganap noong 1518 sa Strasbourg, isang bayan sa Alsace na ngayon ay bahagi na ng France. Nagsimula ito noong July 1518 nang merong isang babae na nagngangalang Frau Trofea ang biglang sumayaw sa kalsada. Hindi siya tumigil sa kasasayaw at nagpatuloy ito ng ilang araw at sa loob lamang ng isang linggo ay marami pang iba ang gumaya sa kanya na para bang enjoy sa pagsasayaw. At sa loob nga ng isang buwan ay umabot ng humigit kumulang 400 na tao na ang sumasayaw at nagdulot ito ng pagkabahala sa mga local authorities at mga medical experts noong panahong iyon. Dahil dito ay nagkaroon ng iba't ibang theories upang ipaliwanag kung bakit nga ba sila nagkaganon. Ang ilan ay naniniwala na ito ay dahil sa masamang espiritu o Diyos, habang ang iba naman ay nagsabi na maaaring dahil ito sa pagkain na may lason. Kaugnay pa nito, may isang theory na nagsabi na ang mga sumayaw ay maaaring nalason ng ergot. Ito ay isang uri ng fungus na tumutubo sa rai at maaaring magdulot ng mga hallucination at spasms. Subalit, sa kabila ng iba't ibang paliwanag tungkol sa epidemyang ito, ay wala pa ring malinaw na sagot ang nabuo kung bakit naganap ang Dancing Plague. Gayon din, sinubukan ng mga Strasbourg authorities na gamutin ang mga biktima sa pamamagitan ng pagpro-provide ng mas maraming music at mas malawak na space upang makapagsayaw sila hanggang sa sila ay mapagod. Nagtayo din sila ng mga stage at nag-invite pa ng mga musicians. Ngunit sa kasamaang palad, sa halip na makatulong ito ay mas lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon. At nagresulta ito ng pagkamatay ng ilang tao dahil sa sobrang pagod, heart attack at iba pang mga karamdaman. Ang pangyayaring ito ay madalas na iniuugnay sa mga phenomena tulad ng mass hysteria. Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang grupo ng mga tao ay biglang nagpapakita ng parehong sintomas at kadalasan ito ay dahil sa matinding stress o takot. Number 4, War of the Stray Dog. Ang War of the Stray Dog o kilala rin bilang Incident of Petrich ay isang hindi pangkaraniwang insidente sa kasaysayan ng Balkan na naganap sa pagitan ng Greece at Bulgaria. Ang pangyayaring ito ay nagsimula noong October 22, 1925 sa bayan ng Petrich, Bulgaria, malapit sa boundary ng Greece. Hinabol ng isang Greek soldier ang isang ligaw na aso na tumawid sa boundary papasok sa Bulgaria. Pero pinaputukan at tinamaan at napatay siya ng isang Bulgarian guard. Kung kaya't ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya nagdeklara ito ng digmaan sa Bulgaria at mabilis na nagpadala ng mga armies sa Bulgarian territory. Layunin ng Greek forces na parusahan ang Bulgaria at ipagtanggol ang kanilang karangalan. Pumasok ang Greek forces sa bayan ng Petrich at sinakop ang ilang mga lugar doon. Ngunit ang Bulgaria ay isang maliit na bansa lamang at hindi handa sa mga biglaang pagsalakay. Dahil dito ay humingi ng tulong ang Bulgarian government sa League of Nations upang maiwasan na magkaroon ng malalaking labanan. Agad namang rumesponde ang League of Nations hinggil dito. Ang League ay nagpadala ng isang komisyon upang imbestigahan ang insidente at ipinag-utos din nito na umatras na ang Greek forces sa labanan at kinailangan din ng Greece na magbayad sa Bulgaria dahil sa pinsalang idinulot nito. Matapos ang ilang araw ay sinunod ng Greece ang utos sa kanila ng League of Nations at umatras ang kanilang mga sundalo mula sa Bulgaria noong October 29, 1925. Ang Greece ay inutusang magbayad ng 45,000 pounds bilang kabayaran para sa mga pinsalang idinulot ng kanilang pagsalakay. Sa kabilang dako, ang War of the Stray Dog ay naging isang mahalagang kaso sa kasaysayan ng League of Nations. Ipinakita nito ang kakayahan ng isang organization na magpatupad ng kapayapaan sa pamamagitan ng diplomacy at intervention. Bagamat ang insidente ay maliit at tila katawa-tawa lamang, ay nagtuturo ito ng mahalagang aral tungkol sa kung paano ang maliliit na insidente ay maaaring magdulot ng malaking problema kung palaging paiiralin ang galit at init ng ulo. At ang mabilis na aksyon ng League of Nations ay nagpatunay na ang international cooperation at diplomacy ay maaaring maging mabisang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng digmaan. Number 5. Cadaver Synod. Ang Cadaver Synod o kilala rin bilang Synodus Horrenda ay isang historical event sa kasaysayan ng simbahang Katoliko. Naganap ito noong January 897 sa Basilica of St. John Lateran sa Rome.
Sa ilalim ng pamumuno ni Pope Stephen VI, ang katawan ng kanyang naunang predecessor na si Pope Formosus na namatay noong April 896 ay hinukay at inilagay sa harap ng isang ecclesiastical court para sa isang posthumous trial. Ang pangunahing layunin ng trial na ito ay upang hatulan ang mga naging actions ni Pope Formosus noong siya ay nabubuhay pa. Si Formosus ay inakusahan ng iba't ibang mga krimen tulad ng paglabag sa mga canon laws ng simbahan, paghahangad ng mataas para sa posisyon ng Pope, at maling paggamit ng kanyang kapangyarihan bilang obispo. Ang katawan ni Formosus, na nakadamit pa rin ng kanyang pontifical vestments, ay inilagay sa isang upuan sa harap ng korte habang si Pope Stephen VI mismo ang nagsilbing prosecutor nito. Sa ilalim ng matinding pamumuno ni Stephen VI, ang katawan ni Formosus ay itinuring na nagkasala. Narito ang mga ihinatol sa kanya: pag-alis ng kanyang papasi, pagputol ng 3 daliri sa kanyang kanang kamay na ginagamit para sa pagblebless, at ang pagbabaliwala sa lahat ng kanyang mga kilos bilang Pope tulad na lamang ng mga ordinations. Dahil dito, ang Cadaver Synod ay nagpapakita ng matinding pamumulitika sa loob ng Catholic Church noong mga panahong iyon. Dagdag pa rito, ang synod ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa simbahan at nagkaroon ng maraming mga reactions and comments mula sa iba't ibang mga leaders at members ng simbahan. At pagkatapos nga ng Cadaver Synod, si Stephen VI ay ikinulong at pinatay din bandang huli. Subalit sa kabila nito, ang paghahatol kay Formosus ay binaligtad naman ni Pope Theodore II noong December 897. Pinawalang bisa niya ang mga hatol ng Cadaver Synod at muling inilibing ang mga labi ni Pope Formosus ng may karangalan. At sa paglipas ng panahon, ipinatupad ni Pope John IX ang mga hakbang upang maiwasan ang ganitong uri ng posthumous trials sa mga susunod pang panahon. Number 6. Bat bombs. Ang bat bombs ay isang kakaibang military projects na binuo ng United States noong World War II. Layunin nito na gamitin ang mga paniki bilang kasangkapan upang magdala ng maliliit na incendiary bombs upang magdulot ng sunog sa mga lungsod ng Japan. Samantala, ang idea na ito ay nagmula sa isang dentista at amateur pilot na si Lytle S. Adams matapos niyang makita ang milyon-milyong mga paniki na naninirahan sa Carlsbad Caverns sa New Mexico. Ang konsepto ng bat bombs ay simple lamang pero kakaiba. Ang mga paniki, katulad ng mga Mexican free-tailed bats, ay nilalagyan ng maliliit na incendiary devices na may delay fuse. Matapos ito, ang mga paniki ay ilalagay sa mga container na sakay ng eroplano at ihuhulog mula sa mataas na altitude. Pagkatapos ng ilang minuto, ang mga container na ito ay mabubuksan upang makalabas ang mga paniki. Subalit, bago sumabog ang mga incendiary devices, kinakailangan na sila ay makahanap ng mga lugar na pwedeng masilungan tulad ng mga bubong ng mga gusali. At kapag sumabog na ang mga devices, ay magdudulot ito ng sunog sa mga wooden buildings. Ang mga wooden buildings ay karaniwang itinatayo sa mga lungsod ng Japan noong panahon ng World War II. Ayon sa mga theories, ang military project na ito ay nagpakita ng potential na maaaring maging epektibo dahil na rin sa mga experiments na isinagawa ng mga militar. Noong 1943, sila ay nagsagawa ng mga experimental sa Carlsbad Army Airfield sa New Mexico, na kung saan ang ilang mga paniki ay matagumpay na nakapagpasimula ng sunog sa mga mock-up cities. Ngunit sa kabila nito, ang project na ito ay humarap din sa maraming problema kabilang ang panghuhuli at pangangasiwa sa mga paniki, pati na rin ang paggawa ng mga miniature bombs na hindi makakapinsala sa mga hayop bago sila makarating sa kanilang mga target. Noong 1944, ito ay na-cancel dahil mas pinili nila na pagtuunan na lang ng pansin ang paggawa ng mga atomic bomb. Bagaman hindi ito ginamit sa mga actual na labanan, ang bat bombs ay nagpapakita din ng paggamit ng mga natural characteristics ng mga hayop upang gawing kasangkapan ng militar. Number 7. The eruption of Mount Tambora. Noong April 1815, naganap ang isa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan na naitala sa kasaysayan ng mundo at ito ang Mount Tambora eruption sa Sumbawa, Indonesia. Ang pagsabog na ito ay tinatayang nagkaroon ng Volcanic Explosivity Index na 7, kung kaya't itinuturing din ito bilang pinaka-destructive at deadliest volcanic eruption na naganap sa kasaysayan. Ang pangyayaring ito ay nagsimula noong April 5, 1815 nang makarinig ng mga malalakas na pagsabog mula sa layo na umaabot sa 1,400 kilometers.
Ngunit ang pinakamalakas na pagsabog nito ay naganap noong April 10 nang ang summit ng bulkan ay sumabog at naglabas ng malalakas na energy at ng halos 150 cubic kilometers ng mga bato, alikabok at lava sa kalangitan. Gayon din, ang mga pyroclastic flow na dumaloy mula sa bulkan ay nagresulta din ng pagkamatay ng libu-libong mga tao sa mga lugar na malapit dito. Samantala, tinatayang umabot sa 11,000 na mga tao ang namatay dahil sa direktang epekto ng pyroclastic flow at nasa mahigit 100,000 naman ang namatay dahil sa food shortages at epidemic diseases. Maliban pa dito, ang buong Sumbawa region at mga katabing isla ay halos nawasak din. Ang massive amount ng volcanic ash na inirelease sa stratosphere ay nagdulot din ng pagbaba ng temperature sa buong mundo na kung saan ay kinilala ang taon na ito bilang 1816, the year without a summer. Sa kabila nito, ang mga pagbabago sa klima ay nagdulot din ng malawakang tagutom sa North America at Europe. Sa Switzerland naman, ang patuloy na pag-ulan at malamig na panahon ay nagresulta sa pagkasira ng mga pananim. Samantala sa New England, USA, ay nagkaroon naman ng mga snowstorm kahit sa kalagitnaan ng summer season. Ang taggutom at pagkasira ng mga pananim ay naging dahilan din ng pagkalat ng iba't ibang sakit katulad ng typhus na kung saan ay nagresulta ito sa karagdagang paghihirap at pagkamatay ng maraming tao. Sa makatwid, ang Mount Tambora eruption ay nagbigay daan din sa mga scientist at mga volcanologist upang masusing mapag-aralan ang mga epekto ng volcanic eruption sa klima at gayon din ang mga panganib na maaaring idulot ng ganitong uri ng natural calamity. Binigyang diin din nito ang kahalagahan ng pagiging handa sa lahat ng oras at ang pagbibigay ng mga early warnings sa publiko upang mabawasan ang matinding epekto ng mga volcanic eruption sa hinaharap. Number 8. Toledo War. Ang Toledo War na kilala rin bilang the Michigan-Ohio War ay isang makasaysayang labanan na naganap mula 1835 hanggang 1836 sa pagitan ng Michigan at Ohio sa United States. Ang dahilan ng labanan na ito ay dahil sa isang maliit na bahagi ng lupain na tinatawag na Toledo Strip na kung saan ay mayroon itong lawak na umaabot ng humigit kumulang 468 square miles. Gayon din, ang lupaing ito ay mahalaga dahil sa lokasyon nito sa tabi ng Maumee River na itinuturing na isang mahalagang ruta ng transportation at mayroon din itong potensyal na magkaroon ng mga commercial centers. Noong 1787, itinatag ang Northwest Ordinance na siyang nagtalaga ng boundary sa pagitan ng Michigan at Ohio. Subalit, nagkaroon din ito ng kalituhan tungkol sa eksaktong linya ng boundaries dahil sa mga pagkakamali sa mga original maps. Ang Ohio ay naging isang state ng US noong 1803 at patuloy nilang iginiit na pagmamay-ari nila ang Toledo Strip. Ngunit noong 1835 ay nagsubmit din ng petisyon ang Michigan para maging isang state ng Amerika. Matapos ito ay nagdeklara din sila ng kanilang pagmamay-ari sa Toledo Strip na nagresulta sa pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang rehiyon. Ngunit ang tensyon na ito ay lumaki nang ang parehong estado ay nagpadala ng kanilang mga milisya upang magpatrolya sa lugar. Nagkaroon din ng mga sagupaan ngunit wala namang malaking labanan na naganap. Ang isa sa pinakakilalang pangyayari mula dito ay nangyari noong July 1835 nang ang Michigan Sheriff na si Joseph Wood ay sinaktan ng isang grupo ng Ohio militia na kilala din bilang Battle of Phillips Corners. Pero sa kabila ng mga sagupaang ito ay wala namang naitalang namatay mula sa Toledo War. Habang nagpapatuloy ang tensyon, ang Michigan at Ohio ay parehong humingi ng tulong mula sa federal government ng Amerika. At noong December 1836, si President Andrew Jackson ay naglabas ng desisyon na nagbibigay ng pabor sa Ohio. Dahil dito, ang Toledo Strip ay naging pag-aari na ng Ohio. At bilang kapalit, ang Michigan ay binigyan naman ng isang malaking teritoryo na kilala bilang Upper Peninsula. Ang lugar na ito ay mayaman din sa mga iron at copper deposits. Number 9. Rabbit Plague. Ang Rabbit Plague ay isang makasaysayang pangyayari na naganap sa Australia na kung saan ay nagdulot ito ng malawakang pagkawasak sa kapaligiran at agrikultura. Ang epidemya ng mga rabbit ay nagsimula nang magdala si Thomas Austin ng 24 na mga rabbit mula sa England patungong Victoria, Australia noong 1859 para sa pangangaso. Ang mabilis na pagdami ng mga rabbit sa iba't ibang bahagi ng bansa ay dahil sa kanilang mataas na reproductive rate.
Kaugnay nito, ang dalawang kuneho ay maaaring magkaanak ng umaabot sa mahigit 100 na mga kuneho sa loob lamang ng isang taon. Dahil walang mga predators na maaaring kumain sa mga ito sa Australia, ay mabilis silang dumami at kumalat. Subalit sa loob ng ilang dekada, ang populasyon ng mga kuneho ay umabot sa milyon-milyon na kung saan ay nagdulot din ito ng matinding problema sa mga local ecosystems. Maliban pa dito, ang mga ito ay naging dahilan din ng malawakang pagkasira ng mga halaman at lupa. Kinakain nila ang mga tanim at mga halaman na nagresulta sa pagguho ng lupa at pagkawala ng mga habitats para sa maraming native animals. Dahil dito, ang mga farmers ay labis din na naapektuhan dahil sinisira ng mga kuneho ang kanilang mga pananim na nagdulot ng malaking pagkalugi sa agrikultura. Sa makatuwid, maraming mga hakbang ang ginawa upang kontrolin ang pagdami ng mga rabbit. Sinubukan din ng gobyerno at ng mga magsasaka ang iba't ibang pamamaraan tulad ng pangangaso, paglalagay ng mga bakod at paggamit ng mga lason. Ngunit ang mga hakbang na ito ay hindi naging matagumpay. Kaya noong 1901, itinayo ang isang napakalaking bakod na tinatawag na rabbit-proof fence na kung saan ang layunin nito ay pigilan ang patuloy na pagkalat ng mga kuneho sa western part ng Australia. Bagaman ang hakbang na ito ay nakatulong, ngunit hindi naman nito tuluyang nasugpo ang problema. At noong kalagitnaan ng 20th century, ang gobyerno ay nakaisip ng isang panibagong solusyon upang maubos ang mga rabbit. At ito ay ang myxomatosis virus, isang sakit na maaaring makapatay sa mga kuneho. Ang virus ay nakatulong din upang kontrolin ang pagdami nito, ngunit hindi pa rin sapat para tuluyang maubos ang mga kuneho. Noong 1995, isang bagong virus na tinatawag na rabbit hemorrhagic disease ang ipinakilala at katulad ng mga naunang hakbang ay nakatulong din ito upang bawasan ang population ng mga kuneho. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa ring nag-iisip ng hakbang ang gobyerno ng Australia upang tuluyang makontrol ang problemang ito. Number 10, Operation Paul Bunyan. Ang Operation Paul Bunyan ay isang military operation na isinagawa ng United States at South Korea noong August 21, 1976 sa Panmunjom sa Korean Demilitarized Zone o DMZ. Ang operasyong ito ay isinagawa bilang tugon sa Korean Axe Murder Incident na kung saan ay dalawang US Army officers na sina Captain Arthur Boniface at First Lieutenant Mark Barrett ang pinatay ng mga North Korean soldiers habang tinatanggal nila ang isang puno ng poplar na nakaharang sa pagitan ng dalawang outposts ng UN Command. Samantala, ang pagpuputol na ito ng puno ay naganap noong August 18, 1976 at nagdulot din ito ng matinding tensyon sa pagitan ng North at South Korea kasama ang kanilang mga kaalyado. Dahil dito, ang US at South Korea ay nagplano na isagawa ang Operation Paul Bunyan upang ipakita ang kanilang determinasyon at lakas. Sa ilalim ng Operation Paul Bunyan, ang dalawang bansa ay nagpakita ng isang malawak at malaking puwersa. Kaugnay nito ay mayroon silang mahigit 800 troops kabilang ang mga combat engineers, infantry at mga special powers mula sa South Korea. Gayon din ay suportado din sila ng mga artillery, helicopter gunships at jet fighters na nakastandby sa kalangitan. Ang operasyong ito ay maingat na isinagawa upang maiwasan ang direktang labanan, ngunit nananatili silang handa sa anumang posibleng reaksyon mula sa North Korea. Sa makatuwid, ang operasyon na ito ay nagtapos ng walang nangyayari na kahit anong insidente. Dagdag pa dito, ang mga engineers ay matagumpay na nagtapyas ng mga puno ng poplar sa loob lamang ng 42 minutes. Dahil sa malawakang pagpapakita ng puwersa at ang mabilis na pag-aksyon ng US at South Korea, ipinakita nito sa North Korea ang kanilang layunin na ipagtanggol ang DMZ. Sa kabila nito, ang Operation Paul Bunyan ay naging isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Korean Peninsula.